Sa tingin ko, sinisimulan mo ang isang revolusyon. Ang tumataas na antisemitismo ay nagdudulot ng mga hamon sa mga Hudyo sa buong mundo na hindi pa nila naranasan noon. Sa kasalukuyan, ang mga nalalapit at malinaw na pisikal na banta. Si Eyal Ostrinsky ang bagong tagapangulo ng Keren Kayemet LeIsrael Jewish National Fund. Sa madaling salita, KKL-JNF o gaya ng tawag natin sa Hebreo, Kakal. Maligayang pagdating sa JNS Studio, Eyal. Enero ka nagsimulang manungkulan. Sa tingin ko, ikaw ang pinakabatang chairman ng KKL sa kasaysayan. Toto, Kaya malaking tagumpay yon at may mga revolusyonaryong plano ka, lalo na pagdating sa diaspora, ang futsot. Simulan natin dyan. siga. Sa tingin ko, kung titingnan mo ang mga hamon na kinakaharap ng KKL, kailangan mo talagang mag-adapt sa mga hamon na kinakaharap ng mundo ng mga Hudyo. At hindi mo pwedeng sabihin na kung ano ang dati ay siya pa rin na yon. Ang katotohanan na tumataas ang antisemitismo ay nagdadala ng mga hamon sa mga Hudyo sa buong mundo na hindi pa nila naranasan noon. Sa kasalukuyan, ang napipinto at malinaw na pisikal na banta at minsan ay pang-anib sa buhay ng tao sa mga komunidad ng mga Hudyo sa ibang bansa ay naghaharap sa atin ng hamon na hindi pa natin naranasan noon, gaya ng sinabi ko. At kailangan natin magpatupad ng mga programa na tutulong sa ating mga komunidad na harapin ang mga epekto ng antisemitismo ng higit kailanman. Dahil dito, maglalaan tayo ng malaking pondo para sa seguridad ng mga Hudyo, katatagan ng komunidad at kahandaan sa emerhensya. Mga isyong hindi natin nabigyan ng sapat na pansin sa nakaraang 5 taon. At maging bago pa yon. Kasabay ng pagpapaunlad ng pamumunong Hudyo sa mga komunidad ng mga Hudyo, mga kilusan ng kabataan, mga kampus, at iba pang lugar na kailangan ng matatag na pamumunong Hudyo upang manatili tayong matibay sa harap ng mga hamon. Ngayon, sasabihin ng mga tao, bakit nag-i-invest ng malaking pera ang katsol sa diaspora? Karaniwan, baligtad ang nangyayari. Ang diaspora ang nagbibigay ng pera sa Israel. Sa madaling salita, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-invest ngayon sa diaspora. Ang katotohanan ay ang mga Hudyo sa buong mundo ang nag-donate ng pondo na ginagamit ngayon ng KKL kapag ginagamit ito ang mga lupa ng Israel at ang mga kita nito. Ang mga lupang iyon ay binili ng mga Hudyo mula sa buong mundo. At ngayon, kailangan nating magsukli. Bakit? Dahil sa ngayon, ang relasyon ng mga Hudyo sa buong mundo at ng Israel ay hindi lang dapat nakabase sa donasyon at suporta ng mga Hudyo sa buong mundo para sa Israel. Ang Israel, bilang estado ng mga Hudyo, bilang tinubuang bayan ng mga Hudyo, na iyon ay kailangan tumindig. Sa tabi ng mga Yudyo mamamayan at ng mga komunidad ng Yudyo sa buong mundo at tulungan silang harapin ang mga hamon nilang lalo pang lumaki sa nakaraang mga taon. Kaya ngayong panahon, kailangan natin itong gawin. At isa sa pinakamalalaking hamon, gaya ng alam mo mula noong ika-7 ng Oktubre, ay ang tumataas na antisemitismo sa buong mundo. At nagpasya ka ring harapin ang problemang ito. Paano mo ito gagawin? Una sa lahat, dinoble namin ang halaga ng pera na inilaan namin taon-taon sa aming operating budget para labanan ang antisemitismo at paunlarin ang pamumuno sa mga campus. Sa ngayon, pinakamahirap ang kalagayan ng mga Hudyo sa mundo. Mula 3 milyong shekels ay umabot na sa 6 na milyong shekels bawat taon. Bukod pa rito, may 2 gagawin kami. Una, mag-i-invest kami ng malaki sa mga pagsisikap ng mga organisasyong Hudyo para labanan ng antisemitismo at para paunlarin ang pamumunong Hudyo sa mga campus at iba pa. Maggalaan kami na humigit kumulang 10 hanggang 20 milyong shekel para suportahan ang mga organisasyong Hudyo na gumagawa nito. At sa kabilang banda, magtatayo kami. Tinitingnan namin makipag-partner sa Jewish Agency at bumuo ng isang pandigdigang sentro para sa seguridad ng mga Hudyo, katatagan ng komunidad at kahandaan sa mga emerhensya. Sa pamamagitan ng isang pamumuhunan na humigit kumulang 20 milyong shekels bawat taon mula sa KKL upang makipagtulungan sa mga komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo, kung saan mayroong humigit kumulang 200 Hudyo at pataas. Kailangan mong tulungan sila at ang kanilang mga leader maging mas mulat
handa at preparado sa mga hamon. Ito ang mga bagay na tinitingnan namin at ginagawa ngayon pagdating sa pagharap sa mga epekto ng anti-Semitismo. Ngayon, balikan natin ang orihinal ni Kachol. Misyon, kung gusto mo, bilang pinakamalaking pangkalikasang organisasyon sa Israel. Bukod pa sa iba, malaki ang ginagastos ninyo at malaki rin ang budget ninyo. Itama mo kung mali ako, pero 13% ng lupa sa Israel ay pagmamay-ari ni Kachol. Nag-i-invest kayo at tumutulong sa pag-develop at muling pagtatayo ng mga komunidad na apektuhan ng mga pangyayari noong 7 ng Oktubre, lalo na sa Hilaga at Timog. Kung maaari, gusto ko sanang itamakan ng kaunti lang. Siyempre, Ang pangunahing layunin ng KKL ay hindi pagiging pangkalikasang organisasyon, kundi isang organisasyon para sa mga pamayanan. Kailangan nating itaguyod ang mga pamayanan sa Hilaga at Timog, sa Galilea, Negev, Riyon ng Arava, mga pamayanan sa paligid ng Gaza, mga hilagang hangganan at Golan. Ito ang aming pangunahing layunin at pangunahing mithiin. Bukod dito, ang pagiging pambansang serbisyo na kagubatan ng Israel ang aming pangalawang layunin. At ang pangatlo ay, sabihin na natin, ang pagiging isang organisasyong pangkalikasan. Kaya una, ang gusto kong sabihin ay, noong ako ay nanungkulan, kailangan kong pag-isipan kung saan dapat patungo ang KKL. Sinabi ko na, dapat nating muling ituon ang ating pagsisikap sa mga pangunahing misyon. At kailangan natin gumawa ng mga estratehikong plano para mamuhunan sa Hilaga at sa Timog. Kailangan natin mag-invest ng malaki sa ating mga kagubatan, dagdagan ng bilang ng mga ektarya na talaga namang para sa pangangalaga ng kagubatan. Kailangan natin magtanim ng mas maraming puno at gumawa ng mas maraming infrastruktura para mapuntahan ng publiko ang ating mga kagubatan. Pangunahing misyon natin ang pangangalaga ng kagubatan, pati na ang mga nabanggit kong pamayanan. Dapat din tayong mamuhunan sa imbakan ng tubig para suportahan ang agrikultura sa mga hangganan sa Hilaga at Timog. Dapat tayong mamuhunan sa mga hakbang kontra pagbabago ng klima sa mga munisipalidad at kagubatan. Lahat ng ito ang mga layunin natin ngayon kasamang edukasyong Hudyo, gaya na napag-usapan tungkol sa pamumuhunan sa diaspora at pagsisikap para sa edukasyong Hudyo sa Israel. Ito ang mga pangunahing focus natin sa panahong ito. at paano nakaapekto ang 7 ng Oktubre doon? Simula Oktubre 7, mas tading apurahan ang mga pagsisikap sa Hilaga at Timog. Dapat kong sabihin, agarang epekto at agarang pangangailangan na nangangahulugang ang KKL ay dapat at kailangang naroon para sa mga komunidad na pinaslang, dinukot at winasak noong 7 ng Oktubre. Kailangan nating tulungan silang muling bumangon. Kailangan nating tulungan silang muling manirahan, muling paunlarin at iba pa. At sa hilagang hangganan, hindi pa natatapos ang digmaan kahit hanggang nitong mga nakaraang linggo. Patuloy pa rin itong nangyayari. Mula pa noong Oktubre 7, ang Hilaga ay naging target ng mga rocket, missile at iba pa mula sa Hezbollah. At nangyari ito hanggang ilang linggo lang ang nakalipas. Kaya sa mga lugar na iyon, nagsasagawa kami ng mga hakbang para sa rehabilitasyon. Nagpasya kaming maglaan ng 75 milyong shekel para sa muling pag-unlad at muling paninirahan ng Nir Oz sa Timog. 30 milyong shekel sa Manara sa Hilaga, 115 milyong shekel sa lahat ng kibbutzim at moshavim sa Hilagang Hangganan na tinarget ng Hezbollah sa matagal na panahon. Nag-invest kami sa direktang pagtulong sa mga komunidad at munisipalidad doon sa pamamagitan ng mga estratehikong proyekto para matulungan silang makabangon. At nag-invest din kami sa paglilipat ng mga residente ng Kfar Aza sa Lutshama sa pansamantalang mga bahay. At ngayon ay tinutulungan namin sila sa Kfar Aza. At binigyan namin ng bawat isa sa 13 o 14, pasensyo na, mga pamayanang nga sa red zone sa paligid ng Gaza na pinaka-tinarget ng Hamas. Para sa bawat isa, nagdala kami ng isang karagdagang kapitbahayan at pansamantalang tirahan para sa mga kabataan, matatanda at grupong nais manirahan doon. Kaya nag-invest kami ng humigit kumulang 1.5 milyong shekel mula 23 hanggang 25 sa Hilaga at Timog.
Ngayong taon, nag-invest kami ng mahigit 1 bilyong shekel para sa hilaga at mga lugar malapit sa hangganan. Sa tingin ko, ginagawa lang natin ang nararapat para sa mga pinaka-naapektuhang komunidad, bahagi ng ating pangunahing pagpapahalaga at misyon kahit bago pa ang ika-7 na Oktubre. Isa sa mga mas kontrobersyal na issue na lumitaw mula nang ikaw ay naging chairman, sa tingin ko noong Abril yon, ay may mga ulat sa Hebrew Press na nagpasya ka o kahit papaano ay nagpasya ang Kachol na itigil ang pagpupundo sa mga sakahan sa Judea at Samaria. At sinabi mo na hindi yun eksaktong ganoon? Hindi ko sinabing hindi yon eksaktong ganun. Hindi namin susuportahan ang mga sakahang pang-agrikultura sa Judea at Samaria. Mga sakahang pang-edukasyon na ang layunin ay pagtuturo. At sila ay nagtatrabaho kasama ang mga kabataang nanganganib doon na sinusubukang ibalik sila sa kanilang mga komunidad at hindi dalhin sa mga sakahan. Doon kami susuporta. Hindi green line ng issue, oo man o hindi. Ang usapin ay ang likas na katanghian ng mga sakahan, ang mga sakahang pang-edukasyon. Oo, mga sakahang pang-agrikultura kung saan minsan ang atmosfera hindi ayon sa kagustuhan, marahas kaya hindi namin susuportahan. At gayon pa man, bumalik ang mga kritiko at sinabi, binago mo ang patakaran ng organisasyon. At paano mo sila sinasagot? Una sa lahat, ang patakaran na inilagay noong 2022 ay para suportahan ang mga sakahang pang-edukasyon. May ilan na kinuha ang patakaran iyon at nagsimulang suportahan ang mga sakahang agrikultural sa Judea at Samaria. Hindi ito ang totoong layunin ng gusto naming gawin. Itinigil na namin yon nang pinatawan ng sanksyon ng Administrasyong Biden ang ilan sa mga sakahang yon, kaya tumigil na kami. At para muling simula na pagsisikap, nagkasundo kami na mangyayari lang ito sa mga educational farms na maliit na bahagi lang ng mga sakahan at hindi sa mga agricultural farms na hindi naman talaga ang layunin namin. At hindi ito bahagi ng pangunahing misyon namin. Kaya muli, hayaan ninyong ipaliwanag ko para sa mga mambabasa ng JNS at mga manonood na hindi masyadong nauunawaan ang mga detalye ng debating ito. Pero ikaw ay manunungkulan sa posisyong yan ng 2 taon at kalahati bilang kinatawan ng labor. At pagkatapos mo ay susundan ka ng isang kinatawan ng likud. Hindi ako kinatawan ng labor, kundi ng buong liberal na bloc. Pero inihalal ka ba o hindi bilang kandidato para sa Labor Party? Hindi. 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 Kinakatawan ko ang buong liberal bloc bilang napagkasunduang kandidato. Hindi ako kumakatawan sa kahit anong isang partido. At ang taong papalit sa iyo ay magiging isang kinatawan. O dapat ay kinatawan ng isang elemento ng likud. At maaari ba nilang baguhin, magagawa ba nilang baguhin ang patakarang iyon? Wala silang mayorya sa Lupon para baguhin ang patakaran. Sa tingin ko, malinaw, matibay at maayos ang patakarang ito ng Lupon at sa palagay ko ay tinatanggap ito at sinusuportahan ng mayorya ng Lupon. At nakipagkasundo na rin kami sa mga elemento sa kanan na sumuporta sa mga pagsisikap na iyon. At nagkasundo kami na magtrabaho lamang sa mga educational farm. Kaya ang paraan ng pagpapatakbo ng KKL ay sa pamamagitan ng isang lupon na binubuo ng 37 katao. Masasabi kong ito ang pinakamalaking lupon ng alinmang kumpanya sa Israel. At kinakatawan nito ang mga tao mula sa buong Zionistang spectrum, ibig sabihin ay may mga kinatawan ng relihiyosong Zionista. Mula sa maliit na Smotrich Party sa kanan hanggang sa Meretz at Labor na ngayon ay tinatawag na Democratic, sa kaliwa, Ultra-Orthodox Haredim sa isang banda, Reform at konserbatibong Hudyo naman sa kabilang banda. Isa itong napakaiba-iba na lupon at kaya naman napakakomplikado rin ang lupon. Kaya sinusubukan kong iwasan ang mga bagay na labas sa konsensus at magpokus sa mga lugar na may pagkakaisa. At kami ay talagang nagsusumikap ng husto sa mga isyong hindi kami nagkakasundo upang makahanap ng mga solusyon na kumakatawan sa pagkakaisa. Kaya muli, matagal ko nang sinusubaybayan si Kakal sa loob ng maraming taon. At para sa akin, ang ginagawa mo ay talagang revolusyonaryo. Nagsisimula ka pa lang bilang isang batang ama ng 2 anak.
Sa tingin ko, 40 ka nag-42 ka noong Hunyo, Mazal Tov. Salamat. Sa tingin ko, ang sinisimulan mo ay isang buong revolusyon sa napakatandang organisasyong ito na dati nating binibigyan. Alam mo, dati kami naglalagay ng pera sa mga kahon ng JNF para sa inyo. At hindi ako sigurado kung umiiral pa ang mga iyon sa buong mundo. Siyempre, meron pa rin. Ngayon, ginagawa na lang naming souvenir ang mga ito. Mga souvenir. Ngayon, sinusubukan namin hikayatin ang mga Hudyo sa buong mundo at sabihin, tara, buhayin natin ulit ang koneksyon. Halimbawa, magbigay ka ng pera para sa pagtatanim ng mga puno sa Israel, 36 hanggang 54 na dolyar hanggang $90 para sa ilang mga puno, siguro. Layunin naming palalimin ang ugnayan ng KKL at pamayanang Hudyo sa buong mundo, hindi para tumanggap ng donasyon, kundi para magtatag ng malalim na koneksyon, gaya ng sa pagtatanim ng mga puno. Kung titignan ang mas malaking larawan, ano ang pangarap mo para sa mga anak mo, Israel at KKL? Una, gusto kong linawin na ang revolusyon na ginagawa ko ay hindi nangangahulugan na hindi maganda ang nagawa ng KKL nito mga nakaraang taon dahil napakaganda ng kanilang nagawa. Dahil dito, mahalaga ang KKL na organisasyon. Gayunpaman, nagkaroon kami ng ilang problema sa aming imahe, ilang problema sa aming pagiging epektibo, ilang problema sa pagtutok sa aming mga pangunahing halaga at misyon. At ito ang sinusubukan kong ayusin. Isang planong ibalik ang magandang imahe ng KKL sa publiko. Pangunahing layunin ay muling ituon, pagandahin ang aming pampublikong imahe sa pamamagitan ng pagbabawas ng gastos, pagbabawas ng mga biyahe, pagbabawas ng aming suporta halimbawa sa media at mga kompetensya at iba pa. At sa madaling salita, maging masigasig tayo halimbawa na mapansin sa media, magsikap makipagtrabaho sa media. Ipakita ang ginagawa natin, maging mas mahalaga, mas maging lantad sa publiko, maging mas epektibo, mas mabilis. Binibigyan diin ko pa nga na, mas mabilis tayo kaysa dati pagdating sa paggawa ng mga desisyon. At ito ang pagbabagong sinusubukan kong dalhin sa KKL. At sa tingin ko, bilang isang kabataan, may advantage ako na hindi ako nakakulong sa mga lumang pananaw. Gusto ko magdala ng mga bagong pananaw kung ano ang ginagawa natin, paano natin ito ginagawa, gaano kabilis natin ito ginagawa, at paano natin ito ipinapakita sa publiko. Sa palagay ko, nitong nakaraang 6 na buwan, nagsimula na tayong dalhin ang KKL sa mas magagandang direksyon. At sana, magdudulot ito ng epekto at positibong pagbabago sa ating organisasyon. Ibig ko sabihin, sa tingin ko, isang magandang halimbawa, hindi ko alam kung sang-ayon ka dito, ay kamakailan lang ay pinasinayaan mo ang isang bagong forest hub na may cafe at isang gateway. Gusto mo bang ikwento sa amin tungkol dito? Oo, gaya ng sabi ko, sinusubukan naming hikayatin ang publiko na pumasok sa gubat. Ngayon, kung saan ito pinakamahalaga ay sa mga lugar na wala kang dagat, karagatan o tabing dagat, kung saan ang mga gubat ang pangunahing natural na atraksyon para sa publiko. At sa Jerusalem at sa Matei Yehuda Corridor sa mga lugar nito, ito ang pinakapuro na anyo ng esensyang iyon. At ibig sabihin nito na kapag mag-develop tayo ng green belt sa paligid ng Jerusalem, nagbibigay tayo sa publiko ng lugar na mapupuntahan para magpahinga, maglibang, at alam mo na, basta. Maramdaman ng hangin sa ibang paraan. Ngayon, sa Yacht Kennedy, ang ginawa namin ay ni-renew namin ang buong lugar, pero naglagay din kami ng coffee shop sa ibaba ng site. Talaga nakakainganyo ang coffee shop sa mga tao. Pumupunta ang mga tao hindi lang para sa gubat, kundi pati sa kape. Kaya't nagiging isang atraksyon ang kombinasyon ng dalawa. At ginagawa rin namin ito sa Sataf. Ginagawa namin ito sa Bar Bahar. Ginagawa namin ito sa ilang lugar na tinatawag naming mga sentro ng gubat. Mga sentro ng gubat. Para makapunta ang mga tao, mag-enjoy ng kape kasamang pamilya. At pagkatapos ay magpatuloy o magsimula sa gubat at mag-enjoy sa coffee shop. Hinahatak nito ang mga tao papunta sa gubat at nagbibigay ito sa amin ng kamanghamanghang atmosphere na may bibigay namin sa mga tao. Para sa hindi nakakaalam, ang Yad Kennedy ay Kennedy Memorial. Ipinakaloob noon ng JNF sa Estados Unidos, pero ngayon, ang KKL sa Israel,
Global KKL ang muling nade-develop ng buong lugar na ito para sa pampublikong paggamit. Kaya, anong taon na itatag ang KKL? Isang busiyang at isa. Nagdiriwang tayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-100 at 25 anibersaryo nito ngayong taon. Babalik ako sa orihinal kong tanong at ito na ang huli. Ano ang pananaw mo sa hinaharap? Sana gusto ko makita ang KKL. Na makita, gaya ng sinabi mo, bilang pinakamalaking organisasyong pangkalikasan, pero pati na rin ang pinakamalaking organisasyon sa pagpapaunlad ng mga pamayanan sa Hilaga at Timog, nahiwalay sa pamahalaan ng Israel at kaagapay ng pamahalaan ng Israel, at ang pinakamalaking organisasyon pagdating sa pagsuporta sa edukasyong Hudyo at edukasyong Zionista sa buong mundo, kapwa sa Israel at sa diaspora. Gusto kong maisama ang lahat ng populasyong iyon, ang mga nag-enjoy sa kagubatan, mga tao sa Hilaga, Timog at Kanayunan ng Israel. Alam ng mga Hudyo sa buong mundo na ang KKL ang pinakamakabuluhan at laging nandyan para sa kanila saan man kailangan. Maraming salamat at hangad namin ang tagumpay mo sa napakalaking misyong ito. Salamat! Tazar Talaba. Ang saya na nandito ako.